Tayo ay isang bansa ng kabataan. Mahigit kalahati sa ating mamamayan ay wala pang 20 years old. Halos lahat ng nasa tahanan ay may mga batang kasalukuyan pa lamang nagsisilaki. Ang Santo Niño ay nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay naging bata rin. At ito ay nagpapahiwatig na dapat pahalagahan at unawain ang kanilang kalagayan. Hindi lamang sila ay pag-asa ng bayan, bagkus sila rin ay nangangailangan ng kaagapay para sa kanilang kinabukasan. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nagbibigay sa atin ng larawan ng batang si Jesus, na para sa atin o sa ating kabataan at mga magulang ay may mahalagang ipinapahiwatig. Ano nga ba ang totoong kahulugan ng kapisahang ito? First, it links to the history of the Filipino people. Noong 1521, ibinigay ang icon of the Santo Niño as a baptismal gift of Ferdinand Magellan to Lady Humamay, chief consort of Raha Humabon. Ang malaking debosyon ng Santo Niño ay hindi lamang sa Cebu o Tondo dinudumog. Iba't ibang lugar ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan. Sa katunayan ng ating mga tahanan, makikita rin ang iba't ibang imahe ng batang si Jesus. Ang debosyong ito ay isang natatanging paraan na pinagtutuunan natin ng pansin, lalo tigit ang mga kabataan. Ang lahat ng mga panganib na nagbabantas sa kanila, ang kanilang mga problema at pag-asang lalaki sila ng maayos. Kaya ganoon na lamang ng ating debosyon sa Santo Niño, because also, this is the first icon na tumuntong sa ating bansa and marks the beginning of our Christianity or being Christians. Sika, it links to the mystery of Jesus' incarnation. Ito ay nag-uugnay sa misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Siya ay naging isa sa atin maliban sa kasalanan. At ang pinakarason kung bakit siya ay pumarito sa lupa is because of humility and perfect love. Remember what John 3:16 says? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. It is love that unites us. It is because love that we are saved. O dahil sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay nailigtas sa ating kasalanan. Pangatlo, it reminds us about our identity. To have a heart like a child and to be obedient like a child. Ipinapaalahanan tayo sa linggong ito na magkaroon ng isang pusong payak at mapagkumbaba. Noong bumisita si Pope Francis sa Pilipinas, ang theme song ng celebration was, "We are all God's children." Ito rin ang laman ng kanyang homily. Sabi niya, "The Santo Niño reminds us of our true identity as Christian Filipinos. All of us are God's children, members of God's family." Ito rin ang sinasabi sa atin ng ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Iyan ang kanyang layunin at kalooban ng Diyos. Pope Francis reminded us na ang ating pananampalataya ay ginagabayan ng Santo Niño. To be childlike and not to be childish. Ang hamon sa ating ngayon, isang ugali at puso ng isang bata at hindi isip bata. Kailangan nating bigyang halaga ang utos at salita ng Diyos. Ano pat, walang kwenta ang ating pagsisimba at pagtatanggap natin ng kanyang katawan kung walang pagbabago sa ating sarili. O bumabalik pa rin tayo sa ating tinatawag na old self. Ito rin ang hamon sa atin, lalo tigit sa mga magulang, lalo sa panahong ito, na paipaintindi sa inyong mga anak ang salitang pagsunod. Ang pagkabata isang panahon ng paghahanda. At bahagi nito ang pagtatag ng isang pundasyon na matatayuan at magdadala sa kanya sa hinaharap. Ang pundasyong ito ay hindi katulad ng isang kabute na kusang naroon na lamang o kusang nabubuo.
Ito ay pinaghahandaan, pinagpapaguran, at unti-unting binubuo. Kaya ang pagsunod sa Diyos ang dapat nating inuuna, lalo tigit sa mga magulang at sa mga nakakatanda na naririto ngayon. Bigyang halaga ang mga kabataan at huwag pagkaitain ng buhay. Huwag pabayaan na walang ibang natutunan maliban sa pera, pagpapasarap sa sarili, gadgets and social media. Ito ang dapat nating tandaan. We do not worship the icons or statues. Tayong mga Katoliko ay hindi nagsasamba sa mga imahe at mga larawan. They are symbols, at ang mga ito ay nagpapaalala sa atin ng kanilang katauhan, especially sa mga images ng mga santo. Ito ay nagpapaalala sa kanilang ginawang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At bilang mga deboto, we have to be inspired by their lives. And our task is to imitate them, especially their obedience to God's will. This year marks the 504 years of Christianity in the Philippines. Ito ay naglalayon ng ating misyon at responsibilidad bilang mga Kristiyanong Pilipino na ibahagi si Kristo sa lahat. At ang misyong ito ay manggagaling sa bawat pamilya. Sapagkat sa pamilya, nagsisimula ang lahat na kung ano ang mayroon tayo ngayon. Muli, isang maligayang kapistahan po ng Santo Niño sa ating lahat.